Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong mga channels sa YouTube. Ay din sa inyong mga masusugid na subscribers na palagi nakaabang sa mga bagong uploads mo. Lalo na kapag horror. Na-inspired akong sumulat sa inyo dahil na rin sa napakarami kong paranormal experiences. Dahil meron po akong third eye. Siya nga pala, ako po si Miyuki, 21 years old at pinanganak sa Sendai, Japan. Ang mama ko ay isang Pinay immigrant habang ang ama ko naman ay siyempre ay isang Japanese businessman. Natuto ako magsalita ng Filipino dahil teacher noon sa subject na Filipino ang aking ina bago ito nag-ibang bansa. At nagkaroon din ako ng pagkakataon na makapag-aral ng junior high school dyan sa Pilipinas. Sa ngayon ay dito na ako nakatira ulit sa Japan. Pero noong junior high school ako ay nakikinig ako sa inyong radio drama. Anyway, sisimulan ko ang kwento ko noong 5 years old pa lamang ako. Sa edad kong yon, Papa Dudut, ay hindi ko pa alam ang kaibahan ng multo sa buhay na tao. Kaya nga may mga nakakalaro ako noon na multo pala sa halip na normal na bata. Hindi naging maganda ang childhood ko kasi madalas akong pagkamalang baliw. Minsan ay sinungaling. Dahil nga walang naniniwala na nakakakita at nakakausap ko ang mga otherworldly creatures. Maski ang mama ko ay hindi naniniwala sa akin. Ang papa ko lang na Japanese ang naniniwala sa akin kasi katulad ko ay may third eye din siya. Pero hindi niya yun sinasabi sa mama ko. Oo, Papa Dudut, sa loob ng maraming taon ang kanilang pagsasama, nagawang ilihim ni Papa sa aking ina ang tunay niyang kakayahan. Samantala, nagkaroon ako ng GF as in ghost friend. Simula noong high school ako ay siya na ang naging kasakasama ko. Kasi ni isa ay wala akong kakilala sa school na pinagtransferan ko. Hindi naman ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkilala kasi introvert ako. Anyway, natatandaan ko na first day noon ng class, napaupo ako sa may mangga sa likod ng classroom namin nang may biglang kumausap sa akin. Hello, wika ng boses sa akin. Agad naman akong napalingon at nakita ko nga ang isang lalaking tila kasing edad ko lamang. Pero maputla siya at ang mata niya ay para bang pinakasan na ng buhay. Sino ka? Anong kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at umupo sa tabi ko. Mamayang kaunti muli siyang nagsalita. Alam kong naninibago ka sa bagong school na papasukan mo. Alam mo, ganyan din ang nararamdaman ko noon. Kwento niya sa akin. Napangiti lang din ako sa kanya, Papa Dudut. Bagamat may kaunting pagtaas ng balahibo akong nararamdaman, ay hindi ko na lamang yon pinansin kasi mukhang mabait naman ang aking kausap. Buti naman at hindi ka natatakot sa akin. Aniya ng kausap ako. Bakit naman ako matatakot? Hindi ka naman nakakatakot tingnan. At saka nararamdaman kong mabait ka naman. Sabi ko naman sa kanya. Kailan ka pa namatay? Maya-maya'y usisa ko na sa kanya. Papa Dudut, noong una ay hindi ko alam na multo pala siya kasi naka-uniform siya. Tapos ay parang buhay na buhay. Pero nalaman ko din kaagad na isa talaga siyang multo dahil sa kakaibang lamig na nararamdaman ko sa buong katawan ko. Bukod sa may pagkakataong tumataas talagang balahibo ko pero hindi dahil sa natatakot ako, kundi dahil sa kakaibang enerhiyang nararamdaman ko. Matagal na rin, hindi ko na nabilang ang eksaktong taon ng lumipas simula noong pinatay nila ako. Napatingin ulit ako sa kanya. Pinatay? Paano ka pinatay? Curious kong tanong sa kanya. Nung nabubuhay pa ako, tahimik lang akong tao. Malayo sa anumang gulo. At saka introvert kasi ako kaya wala akong intrigang kinakasangkutan. Pero wala din akong masyadong kaibigan kasi nga gusto ko palagi nag-iisa lang ako. Panimulang kwento sa akin ng multo.
Pero isang araw isang babae ang nagkagusto sa akin. Ang hindi ko alam ay girlfriend pala siya ng presidente ng isang fraternity dito sa school natin. Ayun, nagselos yung lalaki. Pinabugbog nila ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagkatapos noon inilibing nila ako ng buhay. Nakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa narinig ko mula sa multo. Muling nagpatuloy ang multo sa pagkukwento. Nagising na lamang ako na nasa madilim akong lugar. At narealize ko na patay na pala ako nang sinubukan kong humingi ng tulong sa mga estudyante pero hindi nila ako pinapansin. Ang hirap siguro nun sa part mo, no? Wika ko sa kanya na may halong pakikisimpatya. Sinabi mo pa. Nung una talaga, hindi ko matanggap na patay na ako kaya ilang buwan din akong nagparamdam sa bawat classroom. Nagmulto talaga ako sa kanila pero dumating ako sa punto na natanggap ko na rin na yun talaga nangyari sa akin. Kwento sa akin ng multo. Halata ko talaga sa kanyang boses noon ng labis na kalungkutan. Nahuli ba yung pumatay sa'yo? Usisa ko ulit sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot sa akin. Hindi, pero ilang araw matapos nila akong ilibing ng buhay, dito sa mismong spot na ito ay bumalik yung boyfriend ng babaeng nagkagusto sa akin. May dalang mango tree seedling. At ayun nga, tinanim niya dito para hindi mahalatang narito nakabaon ng aking bangkay. Yang puno na sinasandalan natin, nabuhay yan dahil sa nutrients na nakuha niya sa nabubulok kong bangkay. Wika sa akin ng multo. Samantala muli akong napatingin sa lalaking multo. Kung tutuusin kung nabubuhay pa siya ay gwapo siya, matangkad at maganda ang pangangatawan. Parang Albe Casino ang kanyang peg. Sayang nga lang at nagtapos kagad ang kanyang buhay. At ang saklap hanggang ngayon ay missing pa rin siya. Walang nakakaalam na patay na pala siya. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong sa akin ng lalaki. Miyuki. Napapangiting sagot ko sa kanya. May lahing Japanese ka pala. Manghang wika niya sa akin. Alam mo ba nung nabubuhay pa ako? Fan ako ng mga anime. Alam mo ba yung Ghost Fighter? Flame of Recca? Zenki? Naku, mukhang hindi mo pa naabutan yun. Agad naman akong sumagot sa kanya. Narinig ko lang yun sa mga kuya ko na batang 90s pero hindi ko ngayon naabutan. Gen Z na kasi ako eh. Oo, alam ko. Napapatangon niyang sabi sa akin. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko naman sa kanya. Marco the Ghost. Marco Justin de la Cruz. Sagot niya sa akin habang napapangisi. Saan ka ba nakatira? Gusto mo sabihin ko sa mga magulang mo kung ano nangyari sa'yo? At kung saan ka nakalibing? Tanong ko kay Marco. Naku, wag na. Nasa States na ang mama at mga kapatid ko. Ang papa ko naman nakasama ko na dati kasi namatay na siya sa sakit sa puso. Pero nauna na siyang umakyat sa langit. Kwento pa niya sa akin. Ikaw, bakit ayaw mo pang umakyat sa langit? Papa Dudut, nakita kong lumungkot ang mukha ng aking ghost friend na si Marco. Hindi siya kagad nakapagsalita at agad ko naman yung naiintindihan. Naintindihan kita. Ayaw mo pang umakyat sa langit kasi naghahanap ka pa rin ng hustisya sa pagkamatay mo. Seryoso kong sagot sa kanya. Pero binasag din kaagad yun ni Marco. Anong hustisya? Wala na sa akin yun, Miyuki. Kaya gusto kong magstay dito kasi mas masaya dito. Ako kaya ang madalas na hinahanap ng mga estudyante rito kapag nag-ghost hunting sila. Minsan masaya ring manakot lalo na yung mga estudyanteng bully. Kaya kung papansinin mo, walang masyadong bully sa school natin. Minumulto ko kasi. Natatawang wika ni Marco, the ghost, sa akin. Kung ganun pala, magiging safe pala ako dito. Kaya kasi ako nag-transfer dito kasi naging biktima ako ng bullying sa dati kong eskwelahan. Inform ko naman sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa iyo. Walang sino man ang makakapanakit sa iyo habang magkaibigan tayo. Yon ang pagtatapos ni Marco bago siya biglang naglaho nang tumunog na ang school bell. Hudyat na magsisimula na ulit ang klase. Papa Dudut, halos ilang taon din kaming naging magkaibigan at tinutuo nga niya ang pangako niya sa akin. Madalas niya akong pinagtatanggol sa sinumang nambubuli sa akin.
At kapag break time ay tumatambay ako sa puno ng mangga kung saan ay nagkwekwentuhan kami ng ilang minuto. At dahil sa matalino nga si Marco ay may pagkakataon din papadudot na tinutulungan niya ako sa mga quizzes ko at exams lalo na sa mathematics. Although hindi ko naman yon inaabuso at nag-aaral din naman ako ng aking mga leksyon. Samantala sa pagiging close namin ni Marco, hindi ko maiwasan noon na ma-fall sa kanya. Crush na crush ko siya pero hindi naman kasi pwede kasi nga ibang nilalang na siya. Nung una ay tinago ko kay Marco ang totoo kong feelings para sa kanya. Pero dahil nga sa multo siya ay madali din niyang nalaman ang totoo. Ikaw ha, may crush ka pala sa akin. Natatawang wika niya na magkita ulit kami sa ilalim ng puno ng mangga pagkatapos ng aming klase. Siyempre umamin ako. Useless din naman kung tatanggi pa ako. Anong magagawa ko ang cute mo kasi. Wika ko naman habang nagbibigay ako sa kanya ng compliment. Ang weird lang kasi ngayon lang ako naka-experience na buhay na tao nagkagusto sa isang multo. Napapangiting wika pa ni Marco. Pero Miyuki, kung nabubuhay lang ako at magkasing edad lang tayong dalawa, liligawan kita. Hindi ko naman mapigilang mag-blush sa sinabing yon ni Marco. Mamayang kaunti ay hinawakan ni Marco ang aking kamay. Bagamat malamig yon ay naramdaman ko naman ang kanyang pagmamahal. Sayang nga lang at magkaiba na ang mundong ginagalawan namin. Samantala ay nag-request sa akin si Marco na gusto pa raw niya akong makilala ng lubos. Kaya naman in-invite ko siyang dumalaw sa bahay namin pero ayon sa kanya, hindi siya pinahihintulutang umalis sa vicinity kung saan siya nilibing. Kaya naisip ko na lamang na dalhin ang ilang mga photo albums ko para ipakita sa kanyang naging buhay ko at para makilala niya ako ng lubos. Hapon na nang dalawin ko si Marco sa puno ng mangga at doon ay ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ko noong bata pa ako. Tuwang-tuwa kaming pareho pero biglang sumeryoso ang kanyang mukha nang makita niya ang litrato ng aking ina. Marco, may problema ka ba? Concerned na tanong ko sa kanya. Nagpatuloy sa pagdilim ng mukha ni Marco kasabay ng malakas na hangin. Siyempre nakaramdam ako ng panghihilakbot nung mga sandaling yon. Pero nang mapansin ni Marco na tila natatakot na ako ay unti-unti siyang naglaylo at kumalma. Ano bang nangyari? May mali ba sa litrato ng mama ko? Usisa ko sa kanya. Miyuki, ang mama mo, kamukha niya yung sinasabi ko sa yung babaeng nagkagusto sa akin. Pero imposibleng ang mama ko yun at yung babaeng yun ay iisa kasi matanda na si mama. Pagpapatuloy ko. Pero bigla akong may naalala. Ang aking pinsang si Sanya na kamukhang kamukha ni mama. At siguradong kasing edad lamang ito ni Marco. Baka yung tinutukoy mong babae na nagkagusto sa iyo ay si Ate Sanya. Tanong ko at pagkatapos gamit ang aking cellphone ay hinanap ko sa Facebook ang pinsang kong nakabase na sa Canada. At ang litrato niya ay ipinakita ko sa multong kaibigan ko. Siya nga yan, si Sanya, ang kaisa-isang babaeng lumapit at nakipagkaibigan sa akin. Naibulalas pa ni Marco. Galit ka ba sa kanya? Usisa ko naman. Kasi napansin ko na nagdilim ang mukha mo. Puna ko pa. Hindi ako galit sa pinsan mo kasi wala naman siyang kasalanan sa nangyari sa akin. I'm sure hindi niya alam na pinatay ako ng boyfriend niya. Wika ni Marco. Kaya lang nagdilim ang mukha ko kasi naalala ko yung pagpapahirap na ginawa nila sa akin tapos nilibing pa nila ako ng buhay. Sa pagkakataong yon ako naman ang humawak sa kamay ni Marco. Bagamat malamig at nagsisitaasan ang buong balahibo ko sa katawan ay ayos lang sa akin. Marco, wala ka bang balak na sumama sa papa mo sa langit? Sa totoo lang gusto kong matahimik na ang kaluluwa mo. Kaso kung aakyat na ako sa langit, paano ka? Balik naman niya sa akin. Huwag mo kong intindihin. Ang gusto ko lang naman ay makita kang masaya at payapa sa piling ng Diyos. At saka darating din ang panahon na magkikita tayo sa kabilang buhay. Ang sabi ko naman. Sa totoo lang, Miyuki, hindi na ako naghahanap ng hustisya kasi napatawad ko na rin naman yung mga taong pumatay sa akin. Pero alam mo, Miyuki, matatahimik lang siguro ako kung masusunod ang isang bagay na hiling ko. Aniya. Ano ba yung kahilingan? Ibibigay ko yun sa'yo. Ang sabi ko kay Marco.
Pagkatapos ay binulong niya sa akin ang kanyang request na isasayaw niya ako sa nalalapit kong junior senior prom. At yun nga Papa Dudut, makalipas ang ilang buwan ay naganap ang aming junior senior prom at tinupad ko ang kanyang kahilingan. Sinayaw niya ako at kahit na magmukha pa akong tanga at baliw noon dahil sa tingin ng mga kaklase ko ay sumasayaw ako ng mag-isa pero wala akong pakialam. Ang importante lamang sa akin ay mapasaya ko si Marco. Mamayang kaunti ay bumulong sa akin si Marco, the ghost friend. Miyuki, nakikita ko na ang liwanag. Sundan mo lang ang liwanag dahil nasa Diyos ang totoong kaligayahan, ang wika ko sa kanya. Mamayang kaunti ay nakita kong unti-unti nang naglaho si Marco na may ngiti sa kanyang bibig. Naiyak ako saglit Papa Dudut nang tuluyan na siyang mawala. Pero naisip ko na makakasama na niya ang kanyang papa sa langit. Sa ngayon ay nagawa ko na ang nais niya. Alam kong masaya na siya sa piling ni God. At alam ko ring binabantayan pa rin niya ako even if nasa ibang school ako. Meron na rin akong nakilalang mga friends. Pag kinikwento ko sa kanila ang aking paranormal experience ay tatawa lamang sila kasi hindi sila naniniwala. Pero ayos lang yun sa akin. Masaya naman ako na nakilala ko si Marco kahit bilang isang multo. Samantala nung isang taon lang ay nagpa siya akong kontakin ng pamilya ni Marco sa States. Nagpakilala ako bilang isang espiritista. Kinumpirma nga nila sa akin na mahigit 2 dekada nang nawawala si Marco. At sinabi ko sa kanila na nagpakita at nagparamdam sa akin si Marco. Nung una hindi sila naniniwala pero nang banggitin ko sa kanila ang mga sinabi ni Marco sa akin dati tungkol sa kanilang pamilya ay agad na silang naniwala. Umuwi sila kaagad ng Pilipinas para i-meet ako at sinamahan ko sila kung saan nakalibing si Marco. Agad namang pinahukay ng management ng school ang paligid ng puno ng mangga. At doon nga natagpuan ang ilang buto na pinapaniwala ang mga buto ni Marco. At lumabas din kinalaunan na sa ghost friend ko nga ang mga na-recover na buto. Agad yung kinuha ng pamilya ni Marco at binigyan ng disenteng libing at nilagak yon sa tabi ng puntod ng kanyang ama. Samantala nakipagtulungan naman si Ate Sanya sa mga otoridad para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Marco. Agad na nahuli ang mga suspect na sangkot pero yung mastermind, yung ex-boyfriend niya ay matagal na rin palang patay dahil sa drug overdose. Kaya neto lang January 2023 ay naging case closed na ang kaso ng pagpatay kay Marco. Bagamat hindi ko na nakikita si Marco, alam kong masaya siya sa aking ginawa. Tinulungan ko pa rin siyang makamit ang hustisya kahit na hindi na niya hiniling sa akin yon. Sa ngayon Papa Dudut ay bumalik na ako sa Japan para mag-aral dito ng kolehiyo at pinagsisikapan ko talagang makatapos para matupad ko ang aking pangarap. At alam ko na ipinagdarasal ako ni Marco sa langit. Kaya sunod-sunod ang blessings na ibinibigay sa akin ng may kapal. Papa Dudut, alam ko na may mga taong magiging skeptical sa aking kwentong ibinahagi ko sa inyo. Pero ayos lang yon sa akin. Ang mahalaga ay na-share ko sa inyo ang pinakamagandang blessing na ibinigay sa akin ni God. Ang maging kaibigan ng isang multong nagngangalang Marco Justin de la Cruz. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Miyuki del Carmen Hiragizawa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.